Nandito na tayo sa huling parte ng Mateo at bumanda na naman tayo doon sa tinatawag na end-time parables o mga end-time lessons. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon na ako'y darating na sa pangalawang pagkakataon at ang lahat ay dapat maghanda. Nandito po tayo ngayon sa Mateo 24, 45 hanggang 51. Just a quick review, nagsimula po tayo ng tinatawag na mga huling araw ng Panginoong Hesus dito sa mundo. Yung last week, nandito na tayo sa last week ng buhay ng Panginoon, kung saan sa chapter 21, pumasok siya sa Jerusalem na winelcome siya, yung araw ng palaspas na ating ngayon inoobserba. Hosana, no? Pero the next day, imbis na ang inaasahan nilang Mesaya na susulba ng kanilang mga panglupang suliranin, ang ginawa ng Panginoon the next day, pinalis niya yung templo sapagkat ayaw niya yung mga peke na worshipers. Maraming worshipers na matatawag nating hindi tunay at paulit-ulit ang Panginoon sa kanyang babala para hindi magulat ang ilan na sa katapusan ng kanilang buhay o sa katapusan ng mundo o sa kanyang pagbabalik na ito palang mga katulad ng mga Pariseyo, mga hindi tunay na mananampalataya ay mabigla na hindi pala sila kabilang. Pagkatapos nun, pinag-aralan natin yung mga judgment parables. Babala na muli. Tapos yung 7 woes o yung 7 na curses na sinasabi ng Panginoon sa mga relihiyosong tao, ngunit ang kanila namang buhay ay hindi nagpapakita ng katotohanan. Pagkatapos nun, ating narinig yung lament o yung tangis ng Panginoon na sinabi niya, Jerusalem, Jerusalem, na parang sinasabi niya rin sa atin, mga nakikinig na mga tao na hindi naman totoo ang buhay. Kung sana kayo ay naging totoo, gustong-gusto ko sana kayong kupkupin na parang pagkukupkup ng isang inahing manok sa kanyang mga sisi. Ngunit kayo ay tumalikod dahil ayaw niyong iwanan ang inyong mga kasalanan. At ngayon, naandito na tayo sa sinasabing the Olivet Discourse o yung kanyang huling pamamaalam na ginawa dun sa Mount of Olives kung saan kanyang tinutukoy at atin ngayong hinihimay yung eskatos, the last days, the last things. Yung pagkagunaw ng mundo ay ating pinag-uusapan. Itong level ng ganitong pagtuturo mula sa pulpito, a lot of churches will not even teach this kasi sinasabi nila napakalalim. Eschatology, the study of the end times. Pero dahil po tayo ay exposition, hindi natin iniiwasan. Kahit mahirap, kahit medyo pinapawisan na ng malapot na pawis sa mga pastor, kakaaral, pinag-aaralan natin yung tinatawag na the dispensation, nung end times. Yung description ng Bible mula sa simula ng kasaysayan at paano ba magugunaw ang mundo at sino ba ang pupunta sa langit at sino pupunta sa impyerno. Ating pong binatikos o ating dinitalye sa inyo yung tinatawag na susunod na kabanata sa kasaysayan, yung the rapture of the church. Lagi ko kayong binibiro na the rapture o yung dagit, sa Tagalog, dagit. Bigla na lang mawawala ang mga Kristiyano. And that can happen today. That can happen today. Pagkatapos na sana nitong service na to, sana matapos yung worship service, biglang sa isang iglap, in a fraction of a second, mawawala ang mga Kristiyano at kukunin ng Panginoon ang mga Kristiyano. First judgment, the judgment of the rewards. Bema seat judgment. At pagkatapos, ang mga maiiwanan ay dadanas ng, anong tawag doon? Tribulation. First 3.5, tribulation. Pagkatapos ng 3 taon at kalahati, lalabas ang Antikristo sa Jerusalem na pagpapapatayin ang lahat ng Hudyo at ang mga magiging Kristiyano sa mga panahong iyon ay magdurusa. Kaya maging Kristiyano ka na ngayon. Sapagkat pag doon ka naging Kristiyano, hahantingin ka ng Antikristo sa pangalawang hati ng tribulation, which is called the Great Tribulation. 3.5 years, pagkatapos, second coming of Christ,
Kaya ang Panginoon sa huling mga sandali niya, is the last week of the life of the Lord Jesus Christ, sunod-sunod ang kanyang babala. Ito ibabala sa mga taong natira, pero ito ibabala rin sa mga tao ngayon, sapagkat katulad din ng mga madidisgrasya sa huling panahon. May mga tao ngayon, nakaupo dyan, na naririnig na ang lahat, pero ang buhay ay hindi nagpapakita na sila ay tunay na mananampalataya. Sabi ko sa misis ko kanina, alam mo, ilang buwan na tayo dito sa last days na pag-aaral. Habang pinag-aaral ako, I study every day. Sometimes I wake up at 3 in the morning. Talagang binabatikos ko. Alam nyo, babanaling ka eh. Pasiseryosohin ka kung ikaw ay tinatawag na maligamgam na Kristiyano. Palagay ko, pag napag-aralan mo to, magiging seryoso ka. Paulit-ulit din po ako, tulad ng paulit-ulit ng Panginoon. Ang pangunahing sandata ng Antikristo ni Satanas ay hindi para pasambahin ka sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanyang sandata ay pasambahin ka sa tunay pero sa maligamgam na pamamaraan. Hindi ka seryoso. Kaya ngayon po, ito naman, pumapasok naman tayo, patuloy pa rin itong end times parables. Sunod-sunod na po yan. Ngayong araw na to ay ang tinatawag na the faithful and the unfaithful servant. Ang matapat at ang pabayang alipin. At sa mga susunod na linggo, next week, ganun na naman. The faithful and the unfaithful churchgoer. Pinag-uusapan po, yung matapat at hindi matapat sa loob ng simbahan, hindi sa labas. Nabibigla nga po ako eh. It is here that the Lord is talking about. Yung mga may pangalang Kristiyano, sino ba ang tunay at sino ang hindi tunay? Ang matapat at ang pabayang alipin. Matthew 24:45-51. Babasahin ko po. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba't iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang iba pang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan, sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon. At pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari, dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Manalangin po tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong upang linawin mo ang aming isip. Doon po sa mga mapagkunwari, nakabilang sa amin. Kung kami po ay may tawag na Kristiyano sa aming sarili, ngunit sa pribadong buhay ay hindi Kristiyano, kami po ang tinutukoy. Mas delikado po ang nakakapinig ng tama, ngunit nagdidesisyon na gumawa ng mali. Tulungan niyo mo po kaming wag maging relihiyoso na katulad ng mga Pariseo na tinawag mo mga ulupong. Sapagkat mas delikado po ang nakatanggap ng katotohanan pagkatapos ay pinili ang mali. Sapagkat wala na pong dahilan o wala nang maidadahilan para ang aming kasalanang ginagawa ay hindi naming itatwa. Pinapanalangin ko po ang aking mga kasama ngayon na lahat po kami, Panginoon, ay delikado sapagkat kami lahat ay may kiling na mabigani sa kasalanan. Doon naman po sa mga totoo na nagsusumikap na makasunod po sa inyo. Salamat sa inyong garantiya na kung tututuhanin namin ang aming pananampalataya sa inyo, kami po inyong tutulungan. Salamat po sa inyong salita na nagbabanal sa amin. Kahit minsan, Panginoon, ay mapait, mahapdi. Ito po aming kailangan. Sapagkat kayo po ang nagpapagaling, nagbabanal sa amin. Sana, Panginoon, lahat kami ay makasama
sa biglang dagit o sa rapture. O matawag mo at makuha mo sa iyong pangalawang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 4 na punto po ang ating pag-uusapan. Una, ang matapat na katiwala, ang gantimpala, ang makapili, ang pagtutuos. Ito po mga tinatawag na end-time parables o mga talinhaga sa mga huling araw ay ibinibigay ng Panginoon sa mga huling sandali niya kasi by Friday, today is Thursday dito sa ating Biblia. By Friday, papatayin na po siya. So, talagang kumbaga kay Rizal, ito na yung, ano ba yung kanyang huling ano? Ano ba yung huling paalam niya? Baksak ako sa Rizal 101 eh. May ultimo, adios. Kakaya. Ano, ito na po yung kanyang may ultimo adios. Ito na yung kanyang mga huling habilin para sa mga Kristiyano sa lahat ng panahon. Para kumbinsihin na tayo ay mag-intay sa tiyak niyang pagbabalik. Saan mo ba ginugugol ang buhay mo ngayon? Alam niyo, marami nagsisimba, yung linggo, para lang yan chinecheck, kailangan magsimba ng linggo. Tulad ng kailangan pumasok ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, meron lang siyang aktibidades. Pero ang pagiging makadyo sa kanya ay hindi tunay. At ang buhay natin ay kung susukatin mo, kung titimbangin mo, mas maraming ginugugol sa mga bagay na makamundo. Kaya pag nagbotohan, eleksyon, sinong gustong bumalik na ang Panginoon? Ay, wag muna. Marami pa akong gustong gawin. Kakabili ko pala ang nung aking regalo sa aking sarili. Ayoko munang bumalik si Lord kasi gusto ko munang maglamyerda. Alam mo ibig sabihin ng lamyerda? That is Greek for gusto ko po nang mamasyal, magliw-aliw. Pero ayaw nilang bumalik muna ang Panginoon. Ngunit ito po mga tinatawag na end-time parables ay para tayo po ay maghanda at laging naghihintay. Sapagkat anytime, hindi natin alam, He will come back. Mabuti na laang itong bagyo ngayon, alam natin kung kailan dadating. Kailan po ang dating ng bagyo? Ngayong gabi ba? Alam mo. Pero ang pagdating ng Panginoon, hindi mo alam. At ito po ay mga istorya na kanyang paalala. O magsisilbing tanong, handa ka ba? Handa ka ba? Ang una po ay ang nakahanda, ang matapat na katiwala. Sino ang tapat at matalinong alipin, Anya? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba't iba pang mga alipin sa takdang oras? Noong po mga panahong iyon, yung alipin o yung slave ay napaka pangkaraniwang ilustrasyon. Ngayon, meron tayong mga kasama sa bahay na pinagkakatiwalaan at pinagbibilinan. Tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ating buhay. Bago ka pa man ipinanganak, sabi sa Efeso 2, binigyan ka na ng mga kagalingan o meron ka ng mga gifts, meron ka ng mga oportunidad na binigay sa'yo na pag nagdesisyon ka sa iyong buhay na bumaling sa Diyos, God will use you. Alam mo ba yon? God wants to use you. Tulad ko. Napakaganda ng aking boses. Ba't niyo ako pinagtatawanan? Alam niyo bang birthday ko na next week? Huwag niyo akong pagtatawanan. Kaya nga po nung nandito ako sa CCF, sabi ko, God gave me the gift of singing. Yun nga po, nagkaroon dito ng audition. Nag-audition po ako. Kumanta po ako ng 3 kanta. 2 Tagalog, 1 English. Pagkatapos, pagkanta ko po, sabi ni Pastor Joby, na punong ministro, EJ, wag ka na lang maging singer. Maging pastor ka na lang. Kaya ito po, pastor na ako ngayon. Hindi po ako singer. Biro lang po yan. Pero seriously, God gave us talent. At ito pong ilustrasyon na to, ano ba yung talent na ibinigay sa'yo? Hindi lang talent, opportunity. Magaling ka eh. So ikaw ngayon ay mapera, mariwasa, maraming tao. You're a leader. Ikaw ay taong magaling makisama, so magaling kang mamuno. Saan mo ginagamit yan? Hindi ko naman sinasabing lahat tayo maging full-time ministers.
But habang ikaw ay tumatanda more and more, dapat ginagamit mo ang iyong buhay, ang iyong talento, ang iyong mga resources for God's glory. Sapagkat sa kahuli-hulihan, lahat ng bagay dito sa mundo ay magwawakas, ngunit ang mga bagay na ginawa para sa Panginoon ay pang walang hanggan. Pero kung lahat ng ginagawa mo ngayon, sinundan kita, 1 buwan, wala kang ginagawa para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo para sa sarili mo, maaari siguro nating masabi na maihahambing ka sa hindi matalinong alipin. Hindi mo ginamit ang ibinigay sa iyo para sa paglilingkod sa nagbigay sa iyo. Where is your life? Ikaw ba ay matatawag na trusted slave? Pinapakain mo ba ang mga taong malapit sa Panginoon? Do you serve God, His church, His people? Yung bang binigay sa iyong spiritual gift, talent, lahat yan ay pagtitiwala ng Panginoon. May iba, hindi na ginagamit yung talent sa Panginoon, ginagamit pa sa masama. Lahat po tayo ay binigyan yan. At sana habang tayo nagmamature, sinasabi natin, paano ko ba magagamit ang aking talento para sa Panginoon? At hindi lang po yan sa mga tinatawag na non-Christian. May mga Christian na hindi rin ginagamit ang kanilang talento para sa Panginoon. Ngunit tinuturing na matapat at matalino ng Panginoon ang isang tao na habang lumalago siya sa Panginoon, ginagamit niya ang kanyang talento at oportunidad para sa Panginoon. Meron po akong kilala, sabi niya, alam mo, Brother EJ, habang ako'y lumalago sa Panginoon, pag may gusto akong bilhin, tinatanong ko na ngayon, ito bang aking bibilhin ay magpapalapit sa akin o magpapalayo sa akin sa Panginoon? Siya po ay mahilig dati sa video game. Alam niyo yung video game? Tinigil niya na kasi sabi niya, video game, nakaka-addict. Hindi naman masama yung video game kung kaya lang, minsan, yung mga video game, matanda na siya eh. Parang humahaba yung oras niya, ginugugol niya ron. Sabi niya, imbis na nagsiserve ako, ginugugol ko yung time na yan ay binigay ng Panginoon at yung aking treasure, yung pera, napakamahal niya mga yan, para sa mga paglibang na ang ginugugol oras. So sabi niya, pag may bibilin ako, tinatanong ko, ito ba ay magiging good stewardship o hindi? Pero mga minor example yan. Sapagkat ang totoong masasabing matalinong alipin ay talagang binubuhos niya ang kanyang buhay para sa kanyang serbisyo sa Panginoon. Sabi sa verse 46, mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Blessed is that servant whom his master, when he comes, will find so doing. Actually, ito pong gantong klaseng faithful servant, habang ikaw ay lumalago, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, makikita mo na nagiging natural sa'yo, kahit hindi mo sabihin sa sarili mo, gusto mo maglingkod. Hindi mo na kailangang pilitin yung sarili mo. This becomes second nature to you. To a growing true Christian, service becomes second nature. Hindi yan parang, sige na nga, kailangan eh. Hindi ganun eh. Baka ikaw pa yung pinipigilan. Yan po na-observe ko sa mga growing Christian. More and more, they want to serve. Hindi pinipilit. Pinipigil pa. Uy, magpahinga ka naman. Mamaya, meron kaming celebration ng mga volunteer dito sa Tagalog service. Na talaga lang po ng saludo po ako sa kanilang serbisyo. Ito pong pinag-uusapan dito ay patungkol sa mga taong nabibilang at hindi nabibilang sa Panginoon. Yung faithful servant, hindi lang po sila matatawag na faithful o tapat dahil naglingkod. Sapagkat ang paglilingkod ay hindi pamamaraan para ikaw ay mapunta sa langit. Ang paglilingkod ay ebidensya na ikaw ay kanya nga. Nakuha niyo po ba yun? Prinsipyo yung lagi kong sinasabi sa inyo. Service, good works, magandang gawa, paglilingkod ay hindi ang daan sa langit. Ito'y ebidensya na ikaw ay pupunta sa langit kasi yun ang gusto mo. Kung ikaw ay pinipilit mo yung sarili mo na maglingkod, dapat eksaminin mo yung buhay mo. Kasi binigyan ka na ng new nature. Ang tunay na mananampalataya
ang tunay na masasabing alipin ng Diyos, ang tunay na Christian na kinasihan na ng Holy Spirit, may new nature yan. Magtataka ka. Yung dating gusto mong gawin, hindi mo na gustong gawin. At yung dating ayaw mong gawin, gusto mo nang gawin. Yung paglilingkod na hindi mo maisip na gusto mong gawin dati. Ngayon, habang lumalago ka sa Panginoon, ginugusto mo na siya. Kinukumpara ko po yun sa pagkain ng gulay. May mga tao lumaki, hindi kumakain ng gulay. Biglang nagkaroon ng pagbabago, gustong kumain ng gulay. Katulad ko, hanggang ngayon, hindi ko pa rin gusto kumain ng gulay. Pero kung ganun yung paghahambing, ayaw kong kumain ng gulay, bigla na lang gusto ko, wow! Dati gusto ko, wow, chicharong bulaklak! Ngayon, wow, ampalaya. yung pagnanasa mo na iba. Yung paglilingkod sa Panginoon, ang sarap. Dati, going to church? Pakikinig sa salita ng Diyos na. Ayan, kita mo yung katabi mo kung tulog. Chicharon yan. Pero ngayon, nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? There's a new liking. Kaya yung service, ebidensya na ikaw ay tapat. Hindi siya pamamaraan para ikaw ay maging tapat sa Kanya. Kasi pag naging Christian ka, when you accept Jesus Christ, you are a new creature. Ano yung new creature? Sasabihin ni Lord, bibigyan kita ng bagong, kumbaga sa computer, bagong program. So gusto mo maglingkod. Nandiyan pa po ba tayo? Kaya ito sinasabing matapat, hindi tapat. Hindi, it has nothing to do with good works. It has something to do with evidence. Evidence. May evidence ba sa buhay mo? Kung susundan kita, anong evidence sa buhay mo? Chicharon o ampalaya? Ayan, matatandaan niyo yan. Sabi nila, Pastor, bakit ikaw minsan mga pinipili ka nakakatawa? Kasi dito sa Tagalog service, natatandaan niyo nakakatawa. Okay lang yun, basta matandaan niyo yung prinsipyo. Ang chicharon ng Christian ngayon is service. Gustong-gusto mo mag-serve. Kaya pagdating ng Panginoon, sabi mo, Lord, huwag niyo po akong puruhin. Kasi yung paglilingkod ko, sa inyo rin galing yan. Nakuha niyo po ba? So pag ayaw mo maglingkod, you have to examine your heart. Baka kaya hindi ka tapat na alipin, maybe you're not even an alipin. Maybe you're not even a Christian. Hello? Hi? Okay. Ayan. Ang gantimpala, the reward. Ano ba ang dinidevelop mo? At ano ba ang dinidevelop mo ngayon? Saan ka ba nahihilig ngayon? Nahihilig ka ba sa mga bagay na maka-Diyos? Hindi mo pinipilit yung sarili mo, ha? Yan ay isang evidence. Gusto mo magbasa ng salita ng Diyos? O kung ano-anong libangan ang umuukupa sa buhay mo? Hindi ko sinasabing masama ang libangan. Pero ano yung increasing, nadadagdagang kapupunan ng buhay mo? Mga bagay ba na patungkol sa Diyos o mga bagay na patungkol sa mundong ito? Kaya pag sinabi, butuhan, sinong gustong bumalik na si Lord? Uy, wag muna. O gusto mo, balik na. Balik na. I want Jesus to come back. Alam nyo, ngayon ko lang sasabihin to, ha. Hindi ko naman tinetest, pero madalas ko sabihin niya, ano kaya? Sana bumalik na si Lord, ano? Lagi ko pa sinasabi yan. Pinakikingan ko yung mga sagot ng mga nakapaligid sa akin. Yung mga faithful Christians, hindi ko naman sinasabing laging ganun. Ano? Pero madalas makita ko yung mga faithful. Sana nga. Kasi nakikita ko na talagang, sabi nga nung kanta, and the things of this world will grow strangely dim. Gusto na nila yung mga bagay na mga makalangit. That is the faithful servant. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Ito ba ay masasabing ebidensya na ikaw ay matapat na alipin? Are this evidence that when God comes back, pagbalik ni Jesus, ikaw ay masasabing faithful or unfaithful? Pagbabasa ba ng Biblia? Pag-aalis ng kasalanan sa buhay? Pagtotongit? Pag-iinom? Mga malalaswang bagay? Paglaban sa kasalanan o pag-akit sa kasalanan? You know it. What's the evidence? Reviewin mo lang yung buong linggo mo. Reviewin mo lang. Ano sa tingin mo? Are you a faithful servant o unfaithful? Ang sabi, pag ikaw ay dinatnan na matapat,
meron kang gantimpala. Sabi sa verse 47, sinasabi ko sa inyo, yung matapat na katiwala. This is eschatology. This is actually going to happen. Itong mga reward na to. Gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Wow! Alam nyo, bilang Kristiyano, I'll be honest with you magiging matapat po ako sa inyo. Hindi, actually, sa Christian life ko, hindi ko masyado iniisip yung reward. Siguro iba-iba tayo ng motivasyon kung ba't tayo Kristiyano. Iba-iba siguro tayo. Alam niyo ba motivasyon ko? Siguro iba-iba tayo Oo, pare-pareho sa puntong gusto natin masagip lahat. Alam niyo kung ba ang motivasyon ko? Ba't gusto kong nasagip? Ba't ako humingi ng kaligtasan sa Panginoon? Kasi sukan-sukan na ako doon sa buhay ko dati. I hate my life. Kahit nung naandun pa ako sa buhay na yon, tatandaan ko na nasa Chicago ako, nagiinom ako, susuka na ako, sinusumpa ako yung pag-inom, kinahapunan, iinom na naman ako. Susuka ako sa umaga. Sa gabi, iinom. Yung kinamumuhian ko, paulit-ulit kong ginagawa. I hate that life. Saka, Lord, sagipin mo na ako. Hindi ko motibasyon, kahit nung ako'y naging Christian na, yung gantimpala, ang motibasyon ko, yung pagkamuhi ko sa buhay na hindi Kristiyano. Nakukuha niyo po ba? Kanina, nagkukwento kami ni Brother Arnold. Kami na yung buhay ko dati. Grabe. Oo nga. Kaya kami Christian because of what we are now. Pero, marami palang pangako sa Biblia na reward. Pwede rin pala yung motivasyon na magalak na itayo'y Kristiyano. Hindi lang salvation o kaligtasan, hindi lang langit, meron din palang pangako. Naitanong mo ba sa sarili mo kung anong gagawin natin sa langit? Gano'ng katagal tayo sa langit? Ilang taon nga tayo sa langit? 5 years ba? Ilan? 10 years? Forever. Isipin mo kung nasa langit ka, ulo ka lang, meron kang pakpak na gano'n. Hello. Hello. Ganun lang ba tayo sa langit? Kaya tinuturo po sa inyo to Alam nyo ba na during the millennium, yung 1,000 year of Christ, at ganun din sa buhay na walang hanggan sa langit, ang mga matapat na alipin ay bibigyan ng posisyon. Kung gaano ka katapat dito, ganun ang ranggo mo sa kabilang buhay. Gagawin siyang tagapamahala. Sabi sa English, I say to you, the faithful servant will be made a ruler over the master's goods. Narinig niyo po ba yun? That is in addition to salvation, to eternal life. Pag tayo po ay kinuha na ng Panginoon sa millennium, yung 1,000-year reign of Christ, and in heaven, yung mga matapat na alipin will be given positions of responsibility. Mamumuno po tayo. Nabigla rin ako dito. A believer is found faithful dito sa buhay na ito, sa ibinigay sa kanya ng Panginoon, sa kanyang talento, sa kanyang ari-arian. Ang sinasabi po sa Romans 8:17 will be fellow heir. Ano yung fellow heir? Sa Tagalog, kasamang tagapagmana. Kilala niyo po ba si Henry C. Jr.? Bigla kang tinawagan. EJ, this is Henry C. Jr. Chinese. Kasama na kitang tagapagmana. Wow, SM. Anong branch? Fellow heir of Christ. Yung matapat na alipin, gagawin tagapamahala, and according to Romans 8:17, we will be made fellow heirs of Christ. Dahil tayong maging matapat. Teka po, bababa ko muna sa lupa. Ano ba ibig sabihin nito? Yung buhay mo today, this week, yung buhay mo. Your simple devotion. Yung simpleng pagtanggi mo sa kasalanan. Yung simpleng pag-iwas mo sa masama. Yung simpleng pagsunod mo sa mahirap na pagsunod. Yung asawang nagmamahal sa mahirap na mahaling asawa. Yung empleyadong hindi tumatanggap ng lagay kahit siya'y nangangailangan. Yung inapi na imbis na magalit ay nagpatawad. That is a faithful servant. Yung tao na pwede siya magkamil ng maraming pera, siya ay loko lamang sa paggawa ng salapi, ngunit
bagkus ay naglingkod sa Panginoon in faithful service to the church. That is the faithful servant. Ito yung pangako. You will be made a fellow heir. You will be called a faithful servant. Isa kang matapat. And you will reign with Him over the millennial earth. Yun yung unang pangako. Ano yung millennial earth? Di ba sabi natin, rapture, 7-year tribulation, Jesus comes back. Jesus will come to earth, 1,000-year reign. Di ba? Tatandaan yun? Kasama ka niya. Magiging tinyente ka niya over the millennial earth. So baka pag nagkataon, ikaw ang bagong mayor ng Maynila. You are the new senator. Ang tawag sa iyo, nasan si Boy? Senator Akyat Manaog. Kasi akyat manaog ka sa langit. Because you are God's leader. Yun, nung napag-aralan ko yun eh. Sabi, no? That is in Matthew 24:47. Basahin niyo po yun, ano? Matthew 24:47. Basahin niyo sa English yan. Kasi sa English, as surely I say to you, He will make him a ruler. And nung pinag-aralan ko po yun, is referring to ruling in the millennial earth. Doon sa second coming ni Jesus, magre-reign siya ng 1,000-year reign. You will sit with Him on the throne, ruling millennial earth. Dito po yan, pero new earth na yun. Ito ang pinag-uusapan natin ay buhay natin 1,000 years from now. Or several hundred years from now. Alam niyo po ba yung sinasabi kong okasyon next week? Isang napakalaking okasyon. Next week, December 14. Ano yun? Birthday ko po yun. Ilagay niyo na lang po yung regalo niyo sa tight box. Hindi. Kaya ko po sinasabi sa inyo kasi 3 years ago, nagsimula po akong pumalo ng 50. Aray ko. Yung pamamalita. Every year may bagong, nung una, nagkasakit ako sa puso. Tapos lumabo yung mata ko. Ngayon, sabi ko sa misis ko, tumataba ako. 20 years hindi nagbabago yung timbang ko eh. So, sabi ko, tumatanda na talaga ako. Hindi, naisip ko, sabi ko, but you know what? Itong katawan to, nag-age. I'm 53, I look 35. That's okay. Pero, kahit ano sabihin mo, tatanda ka pa rin, di po ba? Kaya nga ako, may sama akong loob dito sa mga cameraman. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo, magtatapat ako sa inyo. Pag nakatayo ako dito, nakaganon ako, lagi nakapokus sa bumbunan ko yung camera eh. Oh, now showing. Biro lang po. Pasensya lang kayo, masaya ako ngayon kasi Pasko eh. Pero seryoso po itong We will get old. Pero ito mo pinag-uusapan natin, ang buhay ng Kristiyano will never end. Hindi matatapos ang buhay natin. Pero teka muna, ang buhay pala ng hindi Kristiyano, yung hindi matapat na alipin, hindi rin matatapos. Pero iba ang direksyon nila. Diba sabi ko sa inyo, ang buhay na walang hanggan ay para sa lahat. Pero yung matapat, buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Yung hindi matapat, buhay na walang hanggan kasama si Taning. Si Kataning in hell. These are promises to the faithful. Ang matapat na katiwala. Sana tayo ay maging matapat na katiwala. Napakabilis po ng 53 years. Nagtatalo kami ng misis ko eh. Totoo po ito. Sabi ko, ilang taon na ba ako? 51 na ba ako? Talagang nag-add pa siya eh. Sabi niya. 2014 minus 1961. Talagang inadan niya pa ako kanina. Oo nga, 53 na ako. Napakabilis po. Pero ito pong pinag-aaralan natin, natutuwa ako kasi hindi ako nalulungkot na tumatanda ako. Alam niyo kung bakit? Marami sa inyo mas matanda pa sa akin. Hindi ho yun ang dahilan. Biro lang. Kaya ho ako natutuwa na kahit tumatanda na ako kasi ang buhay ng matapat na Kristiyano, habang lumalaon, lalong lumalapit sa mga pangako. Hello? Sabi sa pahayag, Revelation 3:21, ang magtatagumpay, he who overcomes, sa English. Alam niyo, minsan lang hirap i-preach sa Tagalog eh, kasi minsan the English is more precise. Ano? Pero sabi, ang magtatagumpay sa English, he who overcomes. Di ba ang buhay natin, araw-araw bilang Kristiyano, parang paakyat, ano? May problema. Minsan, ikaw, hirap ka rin maging sumunod.
Kahit nababanal ka na, pero minsan nagkakamali ka pa rin. But he who overcomes, ang magtatagumpay. At sabi nga sa Filipo, he who began a good work in you, magtatagumpay ka. Kasi pag naging Christian ka, pagtatagumpayin ka niya. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Rulership. Tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Hindi ka lang ulo na lumilipad sa langit, para kang kerubim. Tawag doon kerubim. You will be used. There will be governance. Wala nang corrupt na senator. Tulad ko na nagtatangumpay at nakaupo ngayong katabi ng aking ama sa kanyang trono. Sino yun? That's Jesus Christ. We will sit with Jesus Christ if you are faithful. Hindi performance, ha? Hindi po to salvation, performance by works. Evidence. Habang sumusunod ka sa Panginoon, yung pagnanasa mo nag-iiba. Yung chicharon nagigiampalaya. Faith comes by hearing. Kaya nga po, we consider the pulpit, the holy desk, na dapat ang naririnig natin ay matapat na mensahe. Sapagkat dyan tayo lalago. Pero habang ikay lumalago sa pakikinig ng salita ng Diyos, makikita mo, ang buhay mo, hindi man perpekto, pero nagbabago. At tatawagin ka sa huli na matapat. At ito ang mga pangako sa iyo. The Christian will rule with Christ. Yan po ang pangako at ang gantimpala sa matapat na katiwala. Anong talent mo? Ano bang pwedeng gamitin sa'yo? Tingnan mo lang, ano mo sabihin, Pastor EJ? Tumingin ka sa paligid mo. Meron tayo, musician. Di ba? Meron tayo, usher. Nagwe-welcome lang dito. Meron dito, Sunday school teacher. Meron naman, babae na nag-aalaga lang sa kanyang bahay. Homemaker. Nag-aalaga sa mga bata, nagtuturo ng Bible, nagmamahal sa pasaway niyang asawa. Sabihin mo, ikaw yon. Sabihin mo na, huwag ka na magpigil. Okay lang yan. Nagiging makadiyos, tahimik. Lalaki na gumagawa ng mabuti. You are the faithful Christian. Pangatlo, doon namang isa, ang makapili o ang masamang alipin. Ba't mo sinabing makapili, Pastor EJ? Well, alam niyo po ba yung petsa ngayon? December 7. Ano po ba yung December 7? The day that we live in infamy. Ito yung inatake ng Hapon ang Pearl Harbor. Yung pong lola ko nung buhay pa, lagi nagkukwento sa akin yan, nung Japanese occupation. Sabi niya nung naandito ang mga Hapon, ang Pilipinas ay nasasakupan ng mga Hapon, meron tinatawag ng mga makapili. Alam niyo po ba yung mga makapili? Yun yung kapwa Pilipino na kumampi sa mga puwersang Hapones na pumapatay ng kapwa Pilipino. Nagsusuot sila nung, ano yan? Nanonood kayo ng Joseph Estrada movie, ha? Yung bayong. Tapos ituturo. Kinukwento sa akin ng lola ko, kasi yung lolo ko, guerrilla, na muntik na daw mabiktima na makapili yung lolo ko. Pero sabi niya, during the Japanese occupation, yung mga Pilipino, na dapat sana yung naging matapat ng mga Pilipino na tumutulong, siya pang bumaliktad. Nakalimutan nila ang sinabi ni John MacArthur, ni Douglas MacArthur. I shall return. Bumalik nga ba? Bumalik. Kaya nung naandito pa, okupado pa ng puwersang Hapones, ang Pilipinas, yung mga makapili, may bigas, may spam, ano-ano. Pero nung bumalik si MacArthur, nagdiwang ang buong Pilipinas, ano sa palagay mo ang pakiramdam ng mga makapili? Takot. Horror. Sabi ng lola ko, yun daw mga makapili dito sa aming bayan ng Pagsanghan, Laguna, inilalagay nila sa hawlang kawayan at yung mga ni-rape, at yung mga sinamantala, at yung mga byuda na mga napatay ng Hapon na itinuro ng makapili, ang ginawa nila, tinipon nila, inilagay yung mga makapili doon sa cage ng kawayan at pinapila yung mga babae na ni-rape
at mga binyuda at isa-isang pinagkukurot at binalatan ng buhay ang makapili. Naisip mo ba yun? Babalatan ka ng kurot? Minsan nga, natutuwa lang sa akin, misis ko, ang sakit na eh. Ang cute mo, aray. Isipin mo, babalatan ka? Hihilahin yung balat mo? Ngayon po, ang mundo ay okupado ng puwersa ng demonyo. Makapili ka ba? Are you joining the devil? Or are you part of the guerrilla of the Lord Almighty? He shall return, Anytime. Anytime. God will come back. Ang pinakamasama po sa mga makapili ay dahil sila ay Pilipino. Ang masama, pag nasa loob ng simbahan, tawag Christian, ang buhay, makapili. Kaya tinawag ko makapili. Ikaw ba double agent? Do you call yourself a Christian? You sing Christian song? You come to a Christian church? Meron ka pang ID, I'm a Christian. Member, CCF, since 2007. Pero ang buhay mo, makapili. Natatawa tayo dyan. But some of us are. Ito po ang pinatatamaan dito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa? Alam niyo itong mga bagyo na to, let this be, in a few hours, this powerful storm is coming. Let it be a reminder that once upon a time, God destroyed this earth because of judgment by water. Sino yun? Noah. Sabi niya, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon, kaya sisimulan niyang bugbugin ang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Ibig sabihin, yung binigay sa kanyang pamumuno, resource, pera, galing, imbis na gamitin para sa mabuti, ginawa sa masama. So yung sinasabing pagbubugbog, pagkakainan ng sobra, pag-iinuman kasama mga lasenggo, this is the attitude. Ito yung ugali ng mga tao na sinasabi nila, sila'y alipin nga ng Diyos, ngunit ang kanilang gawain ay parang wala ang Diyos at hindi na muling babalik. At meron pong dalawa na tinutukoy dito, Dalawang klasing masamang alipin, pagbabalik ng Panginoon. Una, yung mga tinatawag na bukas na sila ay unbeliever. May mga tao ngayon, very proud na hindi sila Christian. Hindi totoo yan. Ako, I enjoy my life. I'm a self-made man. Pinagyayabang pa ang kanilang kasalanan. Ang chicks ko, ganyang karami. Ang tinatanggap kong lagay, ganyang kalalaki. Ito yung mga kalokohang ginagawa ko. Ikaw, mayroon ka ba niyan? Nakakita na po ba kayo ng ganyang mga kayayabang na tao? Pinagyayabang ang kanilang kasamaan. Hindi itinatago, hindi kinukubli. That's the first kind. Pinaglilingkuran lamang nila ang kanilang sarili. Lahat ng biyayang ibinigay sa kanila ng Panginoon, nilulustay lamang nila sa kanilang sarili. Hindi sila mamamatay tao, masabi natin. Ngunit, wala silang ginawa kundi pagsilbihan ang kanilang sarili. They never ask, what does God want me to do with my life? They serve themselves. Ito pong ating bansa, sabi nila. 10% owns 90%. Yung 10% ng populasyon, pinagmamayari ang 90% ng ating yaman. Nakita niyo po ba? Kaya yaman. Hindi mo makitang tumutulong sa mahirap. Hindi ko naman sinasabing naghuhusga. Pero yan po, walang pakailam. O siguro, pwede na rin nating sabihin, ewan ko lang kung mag-a-agree kayo sa akin, nasa simbahan, ngunit ayaw namang i-share yung gospel. Are you a faithful servant of the truth? I don't know. Yun yung una. Walang pakailam. Open sila sa kanilang kasalanan. Yung pangalawa naman, alam naman nila na dapat silang magbago. Alam nila na sila'y makasalanan. Pero sinasabi na, tsaka na. Marami po akong ganyan kilalang businessman, sinisharean ko ng gospel. Tsaka na, EJ. Siguro pag medyo nasa deathbed na ako, magsasawa muna, mag-i-enjoy muna ako. Kaya nga sinabi ng Panginoon, hindi mo alam kung kailan ako babalik. Hindi mo alam na baka pagtulog mo ngayong gabi, pagising mo, mang-inasal ka na. Barbecue ka na. Pagpapatuloy nila. Pero pareho silang matatawag na
mga makapili. Hindi nila binibigyan sa kanilang pamumuhay na kinikilala nila na ang Diyos ay ang kanilang amo. Pinapakita nila sa kanilang buhay na ang amo nila ay ang kanilang sarili. Maaring sinasabi nila sa kanilang labi na ang kanilang Diyos ay Diyos. Ngunit sa kanilang pamumuhay, ang Diyos nila ay ang kanilang sarili. Yun ang mas delikado. Sinasabi mo sa bibig mo, ang Diyos mo, pero sa pamumuhay mo, ang Diyos mo ay ikaw. That's the Pharisees. Yan po ang mga pag-uugali, yan po ang karakter ng tao na masasabing hindi tapat. Okay. Lilinawin ko lang po. Hindi ko po sinasabing kailangan ka maging super banal, super holy. Ano? Na wala ka nang ginawa kundi mag-serve sa church, mag-pray. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, unti-unti ba, tulad ng aking ilustrasyon, yung chicharon, nagiging ampalaya. Yung buhay mo ba, unti-unti, nagiging, from makamundo, nagiging makadiyos. Nagbabago ba, unti-unti? Unti-unti bang nagkakaroon ng pagnanasa ang buhay mo na maging matapat sa Diyos? Pang-apat at huli, ang pagtutuos. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bakit sinasabing hindi alam? Kasi kung alam natin ang oras, sasabihin natin, oy, babalik na si Lord, December 14. O sige, halika, mag-ano tayo, liw-aliw tayo hanggang December 13, 12 o'clock. Hindi alam. You don't know. It could be today. Hindi natin alam. Baka yung dumadating palang bagyo. Yun na yung mga anghel. I shall return na pala. Basa ng radar, bagyo. Yung pala, these are the legion of angels na mag-a-announce. Kukunin ko ng mga Christian. I don't know. Hula ko lang yun. Wish ko lang. Babalik ang Panginoon ng aliping yun sa araw na hindi niya inaasahan, sa oras na hindi niya alam. Yung una is the Bema Seat Judgment. Yung pangalawa is the White Throne Judgment. Yung isa, reward. Yung isa ay parusa. Doon sa pangalawang pagbabalik, God will come back as judge, as an executioner. Pag nadatnan ka, narelihiyoso ka nga, ngunit hindi ka naman matapat. You have a hypocritical Christian life at ikaw lang ang I don't know that. Kung titingnan ko kayong lahat, mga anghel. I don't know that. Kung matapat ka o hindi. Sabi, buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at magngangalit ang ngipin. So, obviously, ito yung mga non-Christian. Muli, uulitin ko sa English itong verse 51. Buo siyang paparusahan. Sa English, mas precise, He will cut him in two. And will cut him in two. And appoint him his portion with the hypocrites. Cut him in two. That term in Greek is dichotomeo. Kasi, yung parusa very specific. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Ang ginagawa ng mga Hudyo noon, ang simbolo, pag nagsisisi sila, nag-o-offer sila ng animal. At ang ginagawa nun sa animal, hinahati sa gitna. Okay? Now, that sacrifice is Jesus Christ pag naging Christian ka. Ngayon, pag hindi ka nasagip sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus Christ, ikaw yung dichotomeo. You will be cut in two. So, ang ginagawa nila, literally, they cut the animal in two. May picture po ako. So, kunukuha nila yung hayop at hinahati. So, pag sinabi ng Hudyo, you will be cut in two, dichotomeo, ito yung inuulit nila sa kanilang sacrifice, very vivid sa kanila, na matinding parusa ang aabutin ng unfaithful servant. Ito ay nasa Exodo 29, pagpuputol-putulin mo ang tupa at uhugasan mo ang mga lamang loob at mga hita at ipapatong mo sa mga piraso. This is the sacrifice, hinahati, pinapatay bilang kapalit ng kasalanan. That is the old sacrifice. Now it's Jesus Christ. Pag hindi mo tinanggap yun, you are an unfaithful servant. Hindi na patunayan that you accepted Jesus Christ
sacrificed and repented of your sin, you will be the sacrifice. You will have to pay for your sin, which is death. Nandiyan ka pa? What is your life? Kristyanuhan? Simba-simbahan? O totoo? Are you a faithful servant? Sa mga susunod po ng mga istorya, makikita mo, in a church, wag mong paghihiwalayin ang damo at saka yung igos. So, ang maliwanag, in a church, there are fake and true Christians. Ito po yung binabalaan. Hindi na sinasabi ng Panginoon yung mga tagalabas. Obvious na yun eh. Yung loob. Who are the true? Who are the faithful? Who are the unfaithful so-called Christians? So to a Jew, being cut into, yung parusa has the unmistakable idea of destruction and death. Yun yung tinatawag nila na scapegoat. But now there is no more escape. You are the goat. At sinasabi, kasama ang mga mapagkunwari. So, yung mga taong nagdideklara na ayoko dyan sa Kristyanismo, gusto ko buhay ng pagano. I enjoy my life. Kasama ng mga hypocrites, together with the hypocrites, pareho sila, they will join each other in eternal punishment. Pero dadating ang panahon na kahit anong klase kang unfaithful servant, yung fake Christian o yung openly hostile, yung open non-Christian. Ngayon, yung pagiging atheist, alam niyo atheist, yung hindi naniniwalang may Diyos, may mga tao na proud sila dyan eh. Pero ang sinasabi dito sa verse na to, both the hypocrites at yung mga atheists, pareho ang kanilang pupuntahan. Sapagkat isang araw, sabi sa Mateo 24, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. The unfaithful, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap, na dumadating, na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Mananangis, tulad nung sinabi ko sa inyo, yung mga makapili, nung dumating si MacArthur at ang puwersa ng Amerikano, saan po sila ng landing? Pareho din ng landing ni Hagupit, sa Leyte. Nung lumanding na doon, yung mga makapili, nangangatog na po. Kaya ito sinabi, ayan na, nawala na mga Christian, mangangatog na. Naku po, totoo pala yung pinagsisigawan ni Pastor AJ doon sa CCF. Totoo pala na mayroong rapture. Totoo pala na may Diyos. Totoo pala na mayroong fake Christian. At totoo pala na ako yun. Mananangis. Yung mga taong tunay, matutuwa. Yung mga taong peke, mananangis. Ito pong mga istorya na ating maririnig sa mga susunod na linggo. Next week, the parable of the 10 virgins. Yung 5, matapat. Yung 5, hindi matapat. Ganun po uli. Ito po ay mga warning ni Jesus para tayo po ay magbantay. At upang eksaminin ang ating sarili. Kaya minsan, delikado na ang mga mensahe nagmumula sa pulpito, puro matamis. Wala yung matatawag na corrective. Sapagkat ito pong mga sinasabi ng Panginoon ay ginagawa niya upang eksaminin nating mabuti ang ating sarili. Palagay ko, kung ako tatanungin mo, mas maraming tao na nagsasabi na, gusto ko namang maniwala, pero tsaka na lang yung tinatawag na manyana. Siguro meron din dito. Okay naman niya, kaya nga uma-attend ako dito sa CCF, nakikinig ako sa iyo. Pero tsaka na, i-enjoy muna ako. Kaya nga po, may isang istorya, itong si William Barclay, isang hindi tunay na istorya, pero ehemplo ng ugali ng ibang mga tao na hindi maging matapat. Kung hindi, maging hindi matapat, pero may layuning maging matapat, pero tsaka na, mag-i-enjoy muna. Ito pong istorya niya, ang sabi niya, meron daw 3 demonyito na nagte-training para maging full-fledged demonyo. Nagte-training para mga plebo. So sabi ni Satanas, kayong mga demonyito, bago kayo mag-graduate,
Kailangan mag-submit muna kayo ng suggestion. Para wasakin ang pananampalataya ng mga tao sa mundo. Para hindi sila maniwalang babalik ang Diyos at mayroong paghukom. Ito na, nag-submit na itong isang demonyito number 1. Sir, reporting for duty po. Anong plano mo, demonyito? Sasabihin ko po, walang Diyos. Para po sila magwala. Mali. Hindi makikinig sa yung tao. Ang tao, may program yan na nilagay mismo ng Diyos na maniwala. Kahit masasamang tao naniniwala yan, may Diyos. Tama, di ba? Kahit yung mga masasamang tao, naniniwala yan, may Diyos. Mali. O, demonyito number 2. Anong suggestion mo? Sir, reporting for duty, sir. Demonyito number 2. Sabihin ko sa kanila, sir, hindi ko sabihin walang Diyos, sabihin ko walang impyerno. Mali, sabi ni Satanas. Hindi maniniwala yan. Naniniwala yan na hindi maniniwala walang impyerno. Tao naniniwala na may Diyos at lalong naniniwala may impyerno. Pag ginalit mo nga yung mga hindi maka-Diyos, sabihin, you go to hell. Di ibig sabihin, naniniwala sila sa hell. Yung pangatlong demonyito, maliit pero matalino, sir. Reporting for duty, sir. Ikaw, pangatlong demonyito, gandahan mo suggestion mo. Anong sasuggest mo? Sir, hindi ko sasabihin walang Diyos, hindi ko sasabihin walang impyerno, sasabihin ko, sir, walang dahilan para magmadali ka. There is no hurry. Take your time. Bago ka magsisi, take your time. Walang dahilan para magmadali. Sige lang. Meron ka pa panahon. Sabi ni Satanas, you are promoted to tenyente. Sabi niya, marami kang maloloko. Kasi lahat yan, sasabihin, sige na nga, gusto namin maka-Diyos, pero, tsaka na. Kukunin ko muna yung promotion. Isang daya na lang. Isang maling relasyon na lang. Isang hot-hot na lang. Isang gawa na lang. Tsaka na ako magbabago. I-enjoy muna ako. Sabi niya, magaling. Pinyente demonyito. Isa ka ng demonyo. Isa ka ng demonyo. You are promoted to full-fledged demon. That is the most dangerous of all delusion that there's plenty of time. So marami nagsisimba, sige, kinig lang tayo. Tsaka ako na lang iiwanan yung aking kalibin. Tsaka ako na lang titigilan na aking pag-iinom. Tsaka ako na lang titigilan yung masama kong gawa. Tsaka ako na lang itutuloy yung aking pag-aaral ng salita ng Diyos. Tsaka ako na lang iiwanan ng panonood ng pornography. Tsaka ako na lang titigilan ng pangbubugbog ng aking asawa. Tsaka ako na lang titigilan ng aking pagiging magagalitin. May panahon pa. Sabi ni Satanas, you will deceive and you will ruin men by the thousands. Ito pong mga tinatawag na end-time parable na aking sinasalaysay sa inyo dahil nasa Bible is a warning and a call to urgency. Sabi po ni Mayor Romualdez ng Tacloban, wala masyadong na-damage kasi yung warning namin ay dininig na ng mga tao. So, hindi pa sinasabihan lumilikas na. Are you heeding the warning of the Bible? O sinasabi mo, tsaka na? Ngayon, magtataka tayo, bakit napakatagal bago bumalik ang Panginoon? Unang-una, dalawa po ang dahilan. Bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon? Katagal, kaya daming kasamaan na nangyayari. Hanggang ngayon hindi siya bumabalik. May dalawa pong dahilan. Unang-una, hinahayaan ng Panginoon na yung kasamaan ay tumakbo ng kanyang buong takbo. Tatandaan niyo sinabi sa inyo, the cup is full. Talagang hinahayaan niya na mapuno ang baso ng kasamaan para maging ganap ang paghuhusga. Pero dadating ang panahon na sasabihin ng Panginoon, tapos na, puno na, ngayon na ang panahon. And that could come anytime. Sabi sa Revelations 14, ito po yung nangyari na sumignal na kailangan ng tapusin ang mundo. Isa pang anghel lumabas mula sa templo at malakas na nagsalita sa nakaupo sa ulap. Gamitin mo na ang iyong karit. Gumapas ka na sapagkat panahon na. Hinog na ang aanin sa lupa. That is a judgment statement. Hinog na
ang aanihin sa lupa. Sino nga aanihin? Yung masasama. Aanihin na. Kaya alisin na. This is the separation of the church. Rapture. Dagit. Alisin na yung mabubuti. Who knows? Only God knows. Meron bang maiiwan dito? Yes. Yung movie na sinabi ko sa inyo, Left Behind, sino naiwan? Hinog na. Ginamit nga ang nakaupo sa ulap ang kanyang karit at ginapas ang dapat anihin sa lupa. Tingnan mo at pisilin ng katabi. Hinog na ba siya? Di ba? Yung mangga, di ba? Pag hinog na, pakwan, pinipitik-pitik. Hinog ka na ba sa kasamaan? Ang dami mo nang narinig, talagang hindi ka na mababago, hinog ka na. So, ang ibig po sabihin sa Revelation 14, i-announce ng angel, Lord, hinog na ang mundo, take the church away, harvest. That is the final judgment. Pangalawa, bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon? Naku, wala na pala ako oras. Sorry Tatapusin ko na po. Pangalawa, nag-iintay ang Panginoon na, di ba sabi ko sa inyo, may takdang bilang ang mga masasagip? There is a specific number of how many Christians there will be in the entire world. The Gentile Christian. Sabi sa Romans 11, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil. So Israel, when the church departs, the Jews will be brought back. Kailan mangyayari yon? Pag yung kahuli-hulihang hentil ay tumanggap na sa Panginoon na bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas. May sasabihin po ako, baka ikaw yung kahuli-hulihan. Tumanggap ka na para tayo kunin na. May takdang bilang, baka ikaw yung katigas ng ulo mo. Tumanggap ka na sa Panginoon. Kasi pag tumanggap na yung kahuli-hulihan, takdang bilang, last, that church will be raptured. When the gathering of the Gentile saints into the church is complete, that church will be taken. Bakit hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon? Sapagkat yung matagal sa atin ay mabilis lang sa Panginoon. Sabi sa 2 Pedro, mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. 2,000 years nung sabihin ng Panginoon to. But to Him, that is only sandali. Dinidelay niya ang judgment na maaari ngayong araw na ito, 2,000 na ang kanyang babala, hanggang ngayon hindi pa siya bumabalik. Kaya sa tagal, may mga tao na sasabihin, kayo mga Kristiyano, hindi totoo yan. At yan po ay sinabi sa 2 Pedro na may magsasabi, ano yung sinasabi niyo second coming of Christ na yan? Hindi totoo yan. Sabi sa 2 Pedro, una sa lahat dapat ninyo malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo. There will be scoffers na mga taong namumuhay ayon na nasa laman. Alam mo kung sino ay maniwala dito? Kung nakaupo ka dyan, sabihin, dito tayo. You know why you don't wanna believe this? Kasi gusto mo tuloy yung buhay mo na may hindi pagsunod. But if you are a faithful Christian, gusto mo, Lord, bumalik ka na. Come back now. Si Kristo'y, sabi nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya? Namatay na mga ninuno natin, ngunit wala pa rin pagbabago buhat ng leke ng mundong ito. Sinabi nila, ang tagal-tagal na, hindi na mangyayari yan. Ngayon, ang babala sa 2 Pedro, walang halaga sa kanila ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos. Sa mga hindi naniniwala. Sa pamamagitan ng kanyang salita, nilikha ang lupa buhat sa tubig. At sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw na ang daigdig ng panahong iyon. Kaya itong mga bagyong to, these are reminders. Pag bumabagyo, do you know that God destroyed? Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang langit at lupa upang, so sinira, winasak niya, yung first destruction, water. Second, fire. Tutupukin sa apoy pagdating ng araw ang paghukom at pagpaparusa ng masama. So yung una,
Pwede ba huwag mo i-focus yung camera dun sa... Mamaya ha, habang nagpe-pray tayo sa bagyo, remember, God destroyed the earth with water. Ang sabi, yung mga nagtatawa, nababalik ng pangalawang nakalimutan nila, sinira ng winasak at pinatay ang lahat ng hindi matapat na alipin nung una. Pangalawa, it will be by fire. Pero pagtatawanan kayo, there will be scoffers. Kaya sabi ni Paul sa mga taga-Roma, alam ninyong panahon na gumising kayo. Ang pagliligtas sa atin higit ng malapit ngayon kaysa noon tayo unang sumampalataya sa Panginoon. Kaya habang tumatanda po ako, ngayon I am 36 years old. Baliktarin nyo na lang po yun. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. I'm glad I'm getting old. Ibig sabihin, lumalapit na ako. Layaan na natin ang lahat ng masasamang gawain at italaga na natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. You know, some of you will remember these words in hell. Ang torture daw sa hell, yung natatandaan mo yung mga babala pero hindi mo pinakinggan. Namamaalam na ang gabi at malapit na lumiwanag, layuan na natin ang lahat ng masamang gawain at italaga natin ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing. If you're doing that and you call yourself a Christian, heed the warning. Kalaswaan at kahalayan, sa alitan at inggitan, ang Panginoong Jesucristo ang pagariin ninyo sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang hilig ng laman. Binigyan po ng papuri ni Pablo ang simbahan sa Korinto. Sabi niya, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkulang sa anumang pagpapala. Habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, kayo gagawin niyang matatag hanggang wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo po ba na we are not Filipino citizen for eternity? You are heaven citizens. Subalit sa kabilang dako tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon nagmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. These are encouragement to live the Christian life. Kaya't sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. That's what you're doing today. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob sa isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi sa Santiago 5, dapat din kayong magtiyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. What theologians call live with an attitude of imminency. Yung dadating na siya. Imminence. At huli po sa lahat, tatanungin ko kayo, alam niyo po ba ang huling mga taga ng Panginoong Hesus sa buong Biblia? Ang huling kataga ng Panginoong Hesus sa buong Biblia ay nasa huli ng buong Biblia. It's in Revelation 22:19. Ang sabi po, ang sino man mag-alis ng anuman sa mga propesiyang naririto sa Bible, aalisin naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy. It's talking about end times prophecy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi na nagpapatotoo sa lahat na ito. These are the last word of the Lord Jesus Christ. Huling salita ng Panginoon sa buong Biblia. Tiyak, darating na ako. Last words of Jesus Christ. Huling salita ng Panginoong Hesus sa Biblia, darating na ako. At sabi ng Kristiyano, sana nga'y dumating ka na. Kung ikaw ay masasabi mong hindi matapat, be honest. Ikaw lang nakakaalam. You pray, Lord, tulungan mo po ako maging matapat. Sapagkat dadating ang panahon na huli na ang lahat. Don't live a hypocrite's life. God knows. Alam mo kung ba't yung rapture? Alam niya kung sinong iaangat because He is omniscient. Alam mo ang omniscient? Alam niya ang puso ng bawat isa. And only you and God know if you are a true Christian. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito.
pinagpe-pray po namin na ang dadating na bagyo ay hindi po matinding pinsala ang dadalhin sa amin. Proteksyon mo kami. Pero sana, Panginoon, habang dumada ang bagyo, mamayang gabi o bukas, habang kami nananalangin na kami po ay maligtas, manalangin din po kami na maalaala namin na isang araw darating ang panahon na hindi po naman tubig, hindi bagyo, kundi apoy ang tutupok. At kung hindi po kami magiging seryoso na unawain ko kami nga'y tapat, kami po'y mabibigla na hindi pala kami kabilang sa mga tapat na alipin. Sana ito pong mensaheng ito ay maging encouragement doon sa mga tapat at maging babala doon sa mga hindi po tunay. Salamat sa pagmamahal mo sa amin na nagbibigay warning upang kami po ay mapabuti. Salamat sa mensaheng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po namin.